Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo. Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Sa mga sakristan, ano yung sinasabi ni Spider-Man? Ano yung sinasabi ni Spider-Man? Great power comes with great responsibility. Ano ba pinapanood nyo? Ba't di nyo alam yan? Anong mga cartoons ba yan? Diba? Talagang magandang mapaalalahanan kasi tayo, no, na sa atin, lalo na tayo, mga taong simbahan, ha? Mga taong simbahan. So, ibig sabihin, meron tayong responsibilidad. Alam ng mga kaklase ninyo, o mga bata, no? Alam ng kaklase ninyo na naglilingkod ka sa simbahan. Kaya, kung ano ang gagawin ninyo, kung ano ang sasabihin ninyo, makikita yan ng mga tao, ng mga lay minister, mga MBG, mga, at sino ba nandito? Ano ba mga organization natin ngayon? Mga katikis, di ba? Tama ba, katikis? Yan. Tayo, ako, pari, at kung sino pa. Kasi sa ating ebanghelyo, tingnan niyo po, ha? Sabi dito, si Jesus ay nananalangin. At nakikita siya ng mga alagad na nagdadasal. Sino ba si Jesus para sa kanila? Sino ba si Jesus para sa mga tao? Di ba ang tawag sa kanya, isang guro. Panginoon ang tawag sa kanya. Mesiyas, propeta. So ibig sabihin, mayroong katungkulan. Mayroong pangalan na dala-dala. Kaya, kailangan, no, kumbaga, maging responsable sa bawat ikikilos at sasabihin. Kaya dito, ang sabi, lumapit ang isa sa mga alagad ni Jesus at ang sabi, turuan mo rin kaming manalangin. Kasi nakikita ka namin na nagdadasal. So, itong mga followers niya, itong mga sumusunod sa kanya, itong mga alagad ay na-inspire, nainganyo na magdasal din kung paano magdasal si Jesus. Kasi yung mga nakikita nila kay Jesus, bunga ng pagdarasal ni Jesus. Kaya hindi tayo po pwedeng na sasabihin natin, gagawin ko ang gusto kong gawin. Malaya ako, karapatan ko ito. Pues, kung ikaw ay isa sa mga may katungkulan, kung ikaw ay isa sa mga sabihin natin, kahit nga ngayon, no, sa panahon natin, na mayroon tayong mga tinatawag na mga vlogger, mga influencer. So, kailangan mo din mas maging maingat kasi nakikita ka na maraming nai-inspire sa'yo, kaya pag may nagawa kang mali, may nakitang kamalian sa'yo, agad-agad din na nasisira yung mga taong naniniwala sa'yo. So, paano nga ba? Ano ba ang naituturo o naibabahagi natin sa mga nanonood sa iyo, sa mga tumitingin sa iyo?
Sa mga lay minister ba? Sa mga nagsiserve ba dito? Lumapit ba ang inyong mga anak para magpaturo kung paano magdasal? Saan ba at paano ba natuto yung mga bata dito sa ating paligid na magmura ng malutong? Paano ba natuto ang mga bata na maunang matutong maglaro ng games o computer kaysa ang magdasal? Ang mga magulang ba nakikitang nagdarasal? O nakikita madalas kapag nakikipagsugalan, kapag nagbibisyo, kaya na ang natututunan ng mga bata, hindi yung pagdarasal, kundi yung bisyo. Kaya katulad ng mga alagad ni Jesus, lumapit din tayo kay Jesus. Magpaturo din tayo kay Jesus kung paano manalangin. Nang sa ganon, may maituro din tayo sa mga taong lalapit sa atin para matuto rin na magdasal. Huwag nating baliwalain at huwag nating iismulin ang kapangyarihan ng pagdarasal. Amen?